Ayat na po ako, naklabo po. Daradagan ko lang po ito. So, yan po. Huwag mo muna pong ihalo kasi baka malasahan din ito. So, good morning mga ka-farms. Ito na po ang inyong ka-farmer po, nagbabalik po. So, for today's video po natin, ang video po natin ngayon is, dito na po natin yung sinabi ko sa inyo kung ano ang mas magandang gamitin po natin, yung wet feeding ba o dry feeding. Dito na po natin makagamit yung wet feeding natin, kung anong advantage sa ating wet feeding. Ano po? So, kung kayo po, gusto nyo po is organic lang po yung prevention sa inyong mga biik po. Kasi ngayong panahon na ito is, kumulimlim, umuulan, umiinit, pabago-bago yung panahon, temperatura ng ating lugar mga ka-farms. So dito na po natin magagamit yung ating wet feeding. So kung gusto niyo po ng prevention po, ito tested na po to sa akin kasi noon ginagamit ko po ito eh. So ngayon po is hindi po ako gagamit ng powder para sa prevention po ng ubo at saka sipon. Ang gagamitin ko po is natural lang po ang gagamitin ko, galing po sa aming aking backyard lang din po ng mga leaves po. So ano po yun? So ito po yung klabo. So gagamitin po natin yung klabo po na para maka-prevent po tayo ng ubo at sipon. Kasi ako po inuubo rin po ako ngayon eh. So klabo rin yung aking iniinom. So dito po natin magagamit yung kung ano ang gamit po ng wet feeding. Kasi po minsan po yung ibang baboy hindi po kumakain yan, ipapakain po sa inyo yung buong leaves ng isang klabo. Ay hindi po yan kakainin ng baboy kasi yung lasa nga niya. Pero pag wet feeding po, pwede po natin sila malito. So kasi yung baboy po natin pag kumakain po yan is parang wala nang bukas, kaya makakain talaga nila yung Ang style lang po dyan is gagayatin nyo lang po yung klabo natin at saka ihalo nyo po sa pagkain. So ito po yung mga klabo natin mga ka-farms. So ito po is binayayaan po tayo ng may lupa po dito na tumutubo yung klabo. So binayayaan po tayo. Ito po yung gagamitin natin para po is para po ma-prevent po yung ubo at saka sipon po nila. Yan po. Sabi nga po ng doktor po is prevention is better than cure. Ayat na po ako, naklabo po. Daradagan ko lang po ito. So yan po. Huwag mo muna pong ihalo kasi baka malasahan din nila. Mamaya na ihalo pag nung kakain na sila. Yan lang po ang gagawin natin. Gagayatin ng konti. Yan. Ito na po yung ating hahalo doon sa ating feeds. Wala. Ating inahin. Inahin po yan. Inahin po natin ito na baboy. So, ito na po. Papakain ko na po ito ngayon para po makain na po nila. O, diba po? O. So, nakain na po niya yung natin, klabo. So, yan po. Isa po lang din yan sa mga prevention ko po ng pag-ubo ng ating mga baboy at saka sipon po. Kasi epektibo po yung klabo, epektibo nga sa tao, sa baboy pa kaya. So ganyan po yung advantage po natin ng yan po ang advantage po ng wet feeding po. Lahat ng gusto mong ipagkain sa kanila is malalagay nyo po kasi hindi nila alam na nilalagyan mo yung pagkain nila. Kakainin ho yan na lahat yan. Mga ka-farm, so wag po natin ismulin ang klabo po kasi nakakagamot po talaga yan, nakapiprevent po yan ng ubo at sipon ng ating mga baboy. Kasi po, so ilang buwan na po paulan-ulan at saka ulan-init, ganun no. Pero hindi po pa rin ang mga baboy ko po hindi po nagkakasakit ng ubo at saka sipon. Kasi yan po ginagawa ko, klabo. Wag tayo palaging mag-depend po sa mag-depend sa natin yung mag-depend sa mga powder na yan. So yung para rin makatipid din tayo kasi mahalin yung mga powder, tag 24, 25 kinakain nila kaya yun lang po yung tips ko po sa inyo ngayon mga ka-backyard na mga ka-farms na hog-raiser. Yun lang po yung tips ko sa inyo. So lang po tayo. So be resourceful lang po tayo. So salamat po. So kung bago pa po kayo sa aking channel po mga ka-farm, so huwag niyo pong kalimutan po mag-subscribe
please hit the notification bell para po lagi po kayong ma-update sa aking mga videos po. Salamat po.